ang mga lalaki pumapayag agad-agad sa relationship, diyan kayo matakot. Yan yung mga lalaki na marami ng ang mga babae nagbabase saan? Sa kanilang nararamdaman. Kasi ang mga babae, hindi porket nag-open ang leg sa'yo, gusto na nga ng relationship. Bilang lalaki, dapat marunong tayong, ulitin ko, wag dapat sumama ang inyong loob kung ayaw makipagrelasyon ng lalaki sa inyo. Okay mga ropa, bago tayo umuwi, merong nag-message sa atin at sabi niya, gawan daw natin to ng content. So panoorin muna natin mga ropa. Ang labo talaga ng mga lalaki magpapa-fall. Tapos biglang sasabihin, oh, I'm not ready to commit. Ha? Sir, with all due respect, hotdog ka ba? Ba't mo ginawa yun? Special treatment, hatid sundo, regalo, sweet updates. Hindi ka ready to commit? Ano yun, nabore ka lang, ganyan. Kayo ha, kung mabobore kayo, maghanap kayo ng hobby. Mag-basketball kayo, mag-crochet. Pwede naman mag-alaga ng baboy ramo. Ewan ko, maghanap ka ng marangal na gawain. Hindi yung magpapa-fall ka. Just for your entertainment, for pleasure. Kasi, nananahimik ang aking mga sistarakas, okay? My sisters are doing just fine without you. Did you know that? And then you came along, swept them off their feet, tapos sasabihin mo hindi ka ready to talaga naman. Simple lang ang formula. If you're not ready to commit, leave that woman alone. Okay? Para kang sinigang na hotdog eh. Unang-una, sinong may gusto ng sinigang na hotdog? Number 2, ang asim mo. Charot. Okay. Well, hindi ko alam ladies bakit iniisip nyo palagi na relasyon agad pag ang lalaki diniskartehan kayo, 'di ba? O sige, pag-usapan natin yan habang nagda-drive tayo. Let's go. Okay, before we start mga ropa, sa lahat ng mga gustong umorder nung hoodie natin, please paki-message po ako sa Instagram natin, paki-DM ako para maihanda na natin ang inyong mga orders. So yun, basta paki-message lang ako mga ropa, pati yung size, and of course tayo magpe-prepare nung order nyo. So yun nga, ba't ganyan kayong mga babae? Pag in-approach kayo or hinatid sundo kayo, dapat ba is relationship na kaagad ang nasa isip nyo? Hindi ba pwedeng gusto rin naming malaman kung karapat dapat ba na bigyan ka ng isang relasyon? Or karapat dapat ba na ibigay namin sa inyo ang relasyon na gusto nyo or yung hinahanap nyo? Kasi ganito ladies, di ba gusto nyo 50-50? What? Di ba? Kung naniniwala kayo sa 50-50, so dapat alam nyo na ang lalaki may preferences din. Lalo ngayon, sa panahon ngayon na maraming babaeng mapanggamit ng mga probisyon at atensyon ng mga kalalakihan. So dapat mag-ingat-ingat na rin kami sa inyo, di ba? Hindi pwede na lagi namin bibigay yung mga bagay na nakakapagpasaya sa inyo, and yet ang binibigay mo lang is yung pag-reply mo. Yung parang, bakit nagre-reply naman ako sa iyo sumasagot naman ako sa iyo Hindi gano'n ladies. Tandaan mo, if you want a relationship, you need to show to us na talagang karapat dapat ka, 'di ba? Kung kinakailangan magpakitang gilas ka, magpapakitang gilas ka, 'di ba? Walang pinagkaiba sa pag-apply ng trabaho, ladies. Pag nag-apply ka ng trabaho, lagi kang best foot forward, 'di ba? At eto pa, talagang yung pananamit mo very formal, 'di ba? Gumigising ka na maaga, natulog ka ng 8 hours para maganda ka sa interview mo. 'Di ba? Pag nag-a-apply ka ng trabaho, lalo na sa first interview mo, talagang inalam mo muna lahat ang background ng company para next time na pag tinanong ka or para pag tinanong ka nung interviewer, may masasagot ka. So dapat ganun din. Pag ikaw naghahanap ka ng relationship or gusto mo magkaroon ng relationship or bigyan ka ng lalaki ng relationship, dapat meron kang gawin. Hindi yung ikaw lang ang aasa sa kung anong kayang ibigay ng lalaki sa'yo. Hindi pwedeng ganun yun ladies. Kaya wala kayong dapat ikasama ng loob kung hindi nyo nakuha yung relationship na gusto nyo. Dahil, anyway, mamaya natin sagutin yan. Mamaya natin sagutin kung bakit may mga lalaki na okay naman sa umpisa, binibigay yung provision, protection, hatid sundo, update dito, update dyan, date dito, date dyan. Tapos biglang, nung tinanong mo siya, ano ba tayo?
Sabi niya hindi pa siya ready, or sinabi niya na ayaw niya makipag-commit. Ang gusto ko pa lamang is kilalanin ka pa. So hindi niyo dapat ikagalit yon, ladies, di ba? Kumbaga sinabi niya lang naman ayaw muna niya makipag-commit. Hindi naman sinabi na ayoko makipag-commit sa'yo kahit kailan. Hindi ganun, di ba? Hindi naman niya tinapos lang doon. Gets? Kaya ang ganito mga ropa, mahirap talaga na man-reject ng babae. Kasi alam mo yon, never nila na-experience yan eh. Bibihira nila ma-experience yung ma-reject ng mga lalaki. Dahil nasanay sila, bata pa lang sila, nakukuha na nila yung mga gusto nila. Di ba? At lalo na kung ang babae maganda, talagang ano yan, feeling yan na, ay hindi, gusto ko nito. Ganun tumakbo ang kanilang pag-iisip. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kilalanin nyo yung mga babae i-date nyo. Huwag kayong basta-basta papatol agad or bibigay ka agad or magbibigay agad ng relationship sa kanila. Kasi at the end of the day, ano mo yan eh, tungkulin mo yan bilang lalaki or obligasyon mo na protection siya at ibigay yung mga provision sa kanya bilang lalaki. Ngayon, kung ang pagbibigyan mo, hindi mo man lang nakukuha yung bare minimum sa kanya, then lugi-lugi ka. Di ba? Yan yung mga tao na nag-invest na napilitan. Di ba? May mga ganun tao eh. Kasi yung kaibigan ko, pinipilit lang naman ako mag-invest yan. Ayoko naman talaga eh. Di ba? So lugi. Kumbaga binabayaran mo or nag-invest ka ng pera, nag-effort ka, tapos ang nakukuha mo wala pa sa bare minimum or pwedeng lugi ka pa. Di ba? Kaya ingat-ingat mga ropa. Okay, ganito ladies. Ulitin ko, wag dapat sumama ang inyong loob kung ayaw makipagrelasyon ng lalaki sa inyo. Kasi tandaan nyo, nasa inyo, wala sa lalaki kung karapat dapat kayo bigyan ng relationship. Well, may mga lalaki na talagang bababa ang kanilang standard. Yung mag-reply ka, enough na para sa kanila. Sa mga lalaki dyan, mga ropa, taas nyo naman konti standard natin. Huwag tayo basta-basta magpapalin lang sa mga babae na nagre-reply lang, bibigay mo na lahat. Di ba? Hindi naman ibig sabihin nun, gusto ko na kanya kaagad eh, or gusto kanya nakarelasyon eh. May mga babae nga nag-open na ng leg sa inyo pero ayaw pa rin ng relationship na binibigay mo, di ba? So, kaya be wise, man. Tatanda kang ano niyan, uto-uto. Huwag mong pahiralin yung damdamin mo. Bilang lalaki, hindi natin dapat inuuna ang ating nararamdaman. Bilang lalaki, dapat marunong tayong bumasa ng kinalalagyan mo or yung kung nasang pwesto ka, ropa. Kasi hindi mo pwedeng asahan yung damdamin mo na tama ang magiging desisyon mo. Dahil ang damdamin, pabago-bago yan. At hindi porket feel mo na ganun nga, na totoo nga, or malakas ang loob mo na ramdam mo na pwedeng gusto ka rin itong babae na to, pwedeng malakas ang porsyento rin na magkamali ka sa iniisip mo. Dahil ang mga kababaihan, tandaan nyo ropa, hindi mo masasabing gustong-gusto ka niyan kung alam mo at nakikita mo na hindi ganun kataas ang interest na mga pinakikita niya sa'yo. Huwag kang mag-expect na mataas ang pagtingin niya sa'yo. May mga babae talaga na nag-o-open talaga agad ng legs. It's because maybe there's something na nagustuhan nila sa'yo. Pero it doesn't mean pwedeng mauwi yun sa relationship. May mga babae na nakikipag-date sa'yo hindi dahil gusto ka nila. May mga babae nakikipag-date dahil sa pre-meal. Di ba? Or pwedeng wala naman akong ginagawa, so sige, sama na ako sa kanya. Di ba? Or pwedeng naboboard lang siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kilalanin nyo, dapat meron kayong mga binibigay na challenge dyan sa mga babae na yan para makita nyo or mapatunayan nyo na itong babae na to meron talagang interest sa'yo or pwedeng mataas ang interest sa'yo. Okay? Kung bumukha ka man siya sa'yo, then good. Pero always disqualify yourself, like I said, pagdating sa relationship. Why? Kasi ang mga babae, hindi porket nag-open ang leg sa'yo, gusto na nga ng relationship. Dahil ang mga babae, ang takbo ng kanilang isip ay hindi kagaya ng isip nating mga lalaki. Okay? Women always think na laging may the best guy. Pero ang tanong, nasan yun? Kaya nga karamihan ng babae ngayon, tumatandang single at hindi pa rin nila nakikita yung sinasabi nilang the best guy. Di ba? Laging nasa isip nila yon, lagi nilang naiisip yon, napagkikwentuhan nila ng mga kaibigan niya yon, pero nasan ba yon? Nasan ba? Alam mo girl, pag nakakita talaga ako ng lalaking ganito, ganyan, ako po, talagang hindi ko na siya pakakawalan. Talagang talagang I will do everything for him talaga. Papatunayan ko talaga sa kanya na talagang, alam mo yun,
I will love him for the rest of my life. That's bullshit. Hindi ganon. Ang mga babae nagbabase saan? Sa kanilang nararamdaman. Ang babae, mini-mirror lang nila kung ano yung mga nakikita nila sa atin. Uulitin ko. Ang mga babae, mini-mirror lang nila kung ano yung nakikita nila sa atin. Kumbaga tinatapatan nila. Pero pag ang babae, mataas ang pagtingin sa'yo at willing isakripisyo lahat-lahat, then good. Alagaan mo. Pero pwede mo magbago ang isip niya. Of course! Babae yan eh. What do you expect? Hindi porkit mahal na mahal ka ngayon yan, tomorrow ganun pa rin. Hindi mga ropa. Hindi porkit patay na patay sa'yo ngayon yan, tomorrow ganun pa rin. Or maybe sa susunod na buwan ganun pa rin. Pwedeng magbago yan kung hindi ka relevant sa mga ginagawa mo. Di ba? If you want her to stay in love with you, then do the fucking same thing. Okay? Ano ibig sabihin nun? Do the fucking same thing kung paano siya na in love sa'yo. Gets? Ano ibig sabihin nun? Wala kang dapat baguhin, hindi ka dapat mag-switch from bad boy to nice guy. Dahil mawawalan sila ng thrill or mawawalan sila ng gana sa'yo, ropa. Okay, balik tayo doon sa topic ni girl. Manahimik na lang daw tayo kung hindi naman daw tayo makikipag-commit. Well, ladies, kayo rin naman. Di ba? Kahit nag-open na kayo ng legs, kahit na nakukuha nyo na lahat, protection, provision, hatid sundo, kadalasan ayaw nyo pa rin. Di ba? May mga ganung babae. At syempre, yung mga sinasabi mong lalaki na ayaw mag-commit, yan yung mga lalaki na madami ng beses na reject. Ulitin ko, yung mga lalaki na nagsasabing ayaw muna nila makipag-commit sa inyo, kahit na hinahatid sundo kayo, kahit na may nangyayari sa inyo, kahit na binibigyan ka ng regalo, yan yung mga lalaki na marami ng na-experience na rejection ng mga kababaihan. So, ibig sabihin, alam niya na ngayon kung ano ang kanyang gagawin. Gets? Or pwedeng marami siya na-experience sa mga babae na akala niya na pag ginawa niya yung ganitong bagay, makikipagrelasyon na sa kanya. So ngayon natuto na siya. So since natuto na siya, kailangan niya ng ingatan yung relasyon na ibibigay niya. So hindi pwede na basta hinahatid ka na lang at sinusundo or dinedate ka or may nangyayari sa inyo, dapat instant relationship na. No, hindi. Hindi po ganon. Ang mga lalaking pumapayag agad-agad sa relationship, diyan kayo matakot. Kasi yan yung mga lalaki na mostly hindi naka-experience ng maraming rejection or maraming babae na dumaan sa buhay niya. Kaya mas mahirap makipagrelasyon sa mga lalaki na ang dinaan ng girlfriend isa, dalawa. Kasi hindi mo masasabi na talagang natuto siya. At hindi mo masasabi na talagang kaya niyang mag-lead ng mga kababaihan. Gets? Well, of course, hindi ko naman nilalahat. Pero kadalasan, karamihan ng mga kalalakihan na hindi dumaan sa rejection ng mga kababaihan, sila yung mga lalaki na mahina loob. Sila yung mga lalaki na nang piplis ng mga babae. Dahil ang alam nila, yung ganong way, pwedeng mag-stay ang EA. Hindi po. Hindi mag-i-stay ang EA or ang babae sa buhay natin kung magpapaka nice guy ka or kung i-please natin sila. Gets? Sa inyo mga ladies, para klaro kung bakit ayaw makipag-commit ng lalaki kadalasan sa inyo kahit na nagde-date na kayo or kahit na in love ka na sa kanya, it's because yung offer mo ay hindi niya gusto. Maliwanag? Uulitin ko, kadalasan ang mga lalaki kaya ayaw mag-commit or hindi nagko-commit dahil sa ino-offer nyo na mga makukuha niya pagdating sa relationship. Ibig sabihin, yung ino-offer mo ay hindi enough para bigyan ka ng relasyon. Gets? Walang pinagkaiba sa nag-apply ka ng trabaho,
tinapos mo 4-year course, meron kang lisensya, at sinabi sa'yo, eto magiging sahod mo. Papayag ka ba kung alam mo na ikaw nagsumikap ka para may pasa ang board exam, tapos papasahurin ka 18,000, 17,000? No fucking way, di ba? Maghahanap na lang ako ng iba pa, baka sakaling makakita pa ako ng mas higit pa. Gets? So ano gagawin nyo, ladies? Of course, maghahanap kayo or mag-a-apply kayo sa iba pang kumpanya, di ba? So same thing sa mga lalaki. Bago ko ibigay yung relationship na gusto mo, I'll make sure na talagang tatapatan mo or kahit papano sulit yung provision at protection na ibibigay ko. Ngayon, pag nakita niya along the way, let's say 6 months, 1 year, at nakita niya na talagang ganun ka pala talaga, at hindi niya nakita na magiging masaya siya or sasakit lang ang ulo niya sa relationship, pag pumayag siya, then doon na papasok na sasabihin ng mga lalaki, I'm not ready to commit sa'yo, or hindi ako naghahanap ng relationship. Ganun lang, ladies. At sana maintindihan nyo na ang mga lalaki may preference din. Hindi dahil nag-date kayo, hindi dahil lumabas kayo, pwedeng instant relationship na yon, or pwedeng instant na patay na kaagad talaga siya sa inyo. Hindi ganun, ladies. Huwag tayong delusional, okay? Let's be fucking fair. Since naniniwala kayo sa 50-50, dapat yung tanggapin na ang lalaki may preferences din. At pag hindi enticing ang offer nyo, then of course, hindi na igagrab to. Okay? So yun lang, guys. Thank you so much. See you on my next vlog. Show love. Peace out. And be fucking mysterious.